Yes, 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 yes. Praise the Lord at isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid. At ito naman ang inyong kapatid sa pananampalataya na makakasama nyo ng isang oras ng pagsasalo-salo natin ng salita ng Diyos. Ang pagkain ng mga anak ng Diyos. Ang pagkain ng mga iniligtas ng Diyos. Ito lang at wala ng iba ang source ng ating kalakasan. Kaya sa mga kapatid natin, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ibang bansa, isang pinagpala na gabi po sa inyong lahat. At ihanda na natin ang ating mga puso. Tayo po ay sama-samang aawit sa Panginoon. At bago tayo umawit, sabihin mo dyan sa katabi mo, God bless you. And a happy new year. At tayo awit sa Panginoon. Kay buti-buti mo. Buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, Ika'y laging tapat kung magmahal. ang iyong kaawa ay magpasawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita.
sa'yo, Panginoon. Buhay mo'y inialay mo dahil sa mahal mo ako. Wala nang makakapantay sa kabutihan mo. Purihin ka sa habang panahon. Panginoon, ikaw lamang sa puso kong ito. Ang buhay ko'y alay sa'yo at ito ang sabit ko. Itataas, itataas kita. Sa aming buhay ay itataas kita. Panginoon, Panginoon, ikaw lamang sa puso kong ito. Ang buhay ko'y alay sa'yo at ito ang sabit ko. itataas, itataas, itataas kita. Sa aming buhay ay itataas kita. Itataas kita. Itataas kita. Itataas. Itataas kita. Sa aming buhay ay itataas kita. Sa aming buhay ay itataas kita. Sa aming buhay ay itataas. Wala nang ibang marapat maitaas ng lahat ng may hininga. Lahat ng may mga labi magsasabi na ikaw ang Diyos na karapat-dapat na purihin. Diyos na dapat sambahin. Makapangyarihan. Maluwalhati. Puno ng biyaya. Sagana ng pag-ibig. Diyos na mabuti. Aming Ama. Aming Ama. Purihin ka. Purihin ka. Narito po muli ang iyong mga anak. Sa iyong harapan na tumatayo sa iyong kabanata. Sa iyong kahabagan. Nagpapalinis po sa aming mga karumihan. Sa isip, sa salita, sa buhay. Nagpapasalamat po sa lahat ng iyong kabutihan. Sa pag-iingat mo po sa aming lahat, pati na lahat ang aming pinagkatiwala sa iyo. Maraming salamat din sa pagkakataong ito. Ang iyong salita na buhay at
kapangyarihan. Magtutulot po sa amin ng kapangyarihan na magbabago ng aming buhay tungo sa kabutihan. Ama, maraming salamat po na ikaw rin po ang kikilos sa kalagitnaan ng aking mga kapatid na ito. Ngayon pa lamang inaangkin ko na ang iyong kapangyarihan na dadaloy na magdudulot ng kalakasan, kagalingan, patugunan, kasagutan ng kanilang mga panalangin. Ikaw ang Diyos na mabuti, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Praise the Lord. And once again, excited ako na makasama muli kayo mga minamahal kong mga kapatid sapagkat darating ang panahon. Wala nang puknat na hindi tayo magkakahiwalay na. Pagdating talaga ng finals, tayo, wala nang itong tigil. Tayo pa rin ang magkakasama pagdating ng panahon na itinakda sa atin ng Diyos. Amen. Kaya po, sabihin mo muli sa katabi mo, God bless you. And a happy New Year. Amen. At ating pong pagsasalusaluhan ay yung ating pinag-aralan kahapon na binigyan natin ng pamagat na a clear demonstration of God's power. At ang tema po natin, kapatid, ay God works behind the scene. Ang Diyos ay kumikilos sa gitna ng iglesia. Pag ang iglesia ay kumikilos at kahit ito ay nasa gitna ng panahon ng mga panganib, makikita po natin na ang Diyos ay nagdi-display o nagdi-demonstrate ng kanyang kapangyarihan. At sa paanong paraan, ang mga bagay na hindi natin nakikita, nagawa ng Diyos, ay nagmamanifest po ito through physical na mga events. Kaya, may 4 na factor ang ibinigay ni Dr. Lucas dito sa chapter 5, verse 12 to 42. Na makikita na pag kumikilos o gumaganap ang iglesia, kahit sa gitna ng lalo na yung pangangaral ng salita ng Diyos, ay mapupunta ito at maharap ito sa panganib. Makikita ang mga salik na ito, mga factor na kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos. Ano itong mga factor na ito na nakikita o nadi-display? Yung kapangyarihan ng Diyos. Pangalawa, yung kalayaan ng Espiritu. Pangatlo, yung oposisyon ng kaaway. Pang-apat, kapatid, ito maganda. The suffering of the faithfuls, the Christian. Nasa pangalawa na po tayo, tinalakay natin gabi yung tungkol sa powerful or display of God's power in the midst of the church when they are put in times of peril. Pag nalalagay talagang iglesia dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos, paninindigan sa katotohanan, makikita natin na God works behind the scene. Akala natin, pag dumarating ang mga ganitong pag-uusig ng salita ng Diyos, ay hindi na kumikilos ng Diyos. Dito makikita natin na inilarawan sa atin ni Dr. Lucas ang mga pangyayaring ito upang maunawaan natin. Bilang mga Kristiyano, sa ating pagharap sa buhay nito, na hindi tayo mahirap kasi ipaliwanag ang mga nangyayari sa mga nakikita natin. Batay sa nakikita natin, batay sa mga bagay na pagsusuri ng mga nakikitang bagay.
may papaliwanag lang natin yung mga bagay na nangyayari sa atin sa pamamagitan ng spiritual na bagay. May nangyayari, kapatid, sa larangan ng spirito na hindi nakikita. At ito ang pinagmumulan ng mga bagay na nangyayari na nakikita natin. Ito man ay maganda o hindi maganda. Ito ay mula sa mga bagay na hindi nakikita. The second factor na ating tatalakayin ngayon, na when the church is at work, when he is placed o nalagay sa panganib o sa oposisyon, kapatid, makita natin yung there is liberty. Ang isang factor dito na makikita ay yung kalayaan ng Espiritu. Ating basahin, chapter 5, verse 17, kapatid, up to 21. Acts chapter 5, verse 17 to 21. Pagkatapos ay kumilos ang pinakapunong pare at ang lahat ng kasama niya na sekta ng Saduceo. At sila'y napuno ng inggit. Kanilang dinakip ang mga apostol at kanilang inilagay sila sa bilangguang bayan. Ngunit kinagabihay ay binuksan ng isang anghel ng Panginoon ang mga pintuan ng bilangguan, sila'y inilabas at sinabi, verse 20, tumayo kayo sa templo at sabihin ninyo sa mga tao ang lahat ng mga salita tungkol sa buhay na ito. Nang marinig nila ito, pumasok sila sa templo ng magmamadaling araw at nagturo. Nang dumating ang pinakapunong pare at mga kasama niya, pinulong nila ang Sinedrin at buong kapulungan ng matatanda ng mga anak ng Israel at nagpadala ng utos sa bilangguan upang sila'y dalhin doon. Ang pangalawang factor na makikita talaga na pag ang iglesia, bakit dumadanas ng panganib sa buhay, itong tinatawag nating yung factor na liberty in the spirit. Dito po, tinala po ni Dr. Lucas na itong mga apostol, itong 12 apostol na ito, ay kinulong ng mga pinuno ng Israel, pinunong pare, pinuno ng Sanhedrin, kinulong po sila. At sa intervention, kapatid ng anghel, ay na-release po ito. Itong mga apostol. At sinabihan sila, kapatid, na nung gabing inilabas sila ng anghel ng Panginoon, sinabihan sila, bukas, mangaral kayo sa templo. At ito nga yung ginawa nitong mga alagad. At ano ba ang lesson na tinuturo po sa atin dito? Ay kukunin natin yung salita ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 3 verse 17, kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon, naroon ang kalayaan. Where the Spirit of God, there is freedom or liberty. Yun ang mensahe po dito, na hindi mapipigilan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Merong kapangyarihan ng Diyos para palayain ang tao na nakulong dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. May kaya ng Diyos, walang problema, kapatid, na mapalaya ang kanyang lingkod sa kulungan. Hindi na kailangan ng piyansa. Magpapadala ng anghel para ito ay mailabas. Walang problema sa Panginoon ang mga ganitong mga
susupil sa pangangaral ng salita ng Diyos. At kapatid, makakagawa ang Diyos ng mga paraan niya. Dito, ginamit ng Panginoong Diyos ang anghel para mapalaya itong 12 apostol na ito. Sa buhay po ni Pablo at Silas, ang ginamit naman lindol. Kaya, no problem sa Diyos, kapatid, na ilabas sa prison ang kanyang mga tao. Sa kasaysayan po ng church, kapatid, hindi naman laging ini-intention ng Diyos na ang kanyang bayan, ang kanyang mga lingkod ay palayaan niya sa preso physically. Meron din, kapatid, na hinaayaan niya na nakakulong. Katulad din ni Pablo. Nung dumating na sa punto, sa Roma, nakakulong po ito. At ang punto ng istorya lang dito, sinasabi, kapatid, na the Word of God cannot be bound. Hindi mo maitatali, hindi mo maikukulong, maitatanikala ang salita ng Diyos. Sabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 9, men cannot stop the Word of God. Men cannot stop the power of God. The resurrection power of the living God cannot be held in prison sa mga pader ng mga kulungan, mga tanikala, kadena ng kulungan. Hindi mo maigagapos ang salita ng Diyos. At ang tao ay itinuro na ang aral na ito paulit-ulit sa kasaysayan. Ngunit hindi pa rin sila natututo na ang mga kumikilos laban sa pangangaral ng salita ng Diyos ay wala ng ibang paraan na ginagawa nila, kundi yung lang tinatawag nating ikulong. Ikulong ang salita ng Diyos. Pero hindi nakukulong ang salita ng Diyos. Makukulong ang tao, pero hindi makukulong ang salita ng Diyos. Opposition cannot lock up ideas. Hindi kayang ipinid ng mga oposisyon ang mga kaisipan, ang mga idea. Hindi kaya, kapatid, na hadlangan ang pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng bilangguan. Merong napakalaking kalayaan, makapangyarihang kalayaan na laging presente every time, kapatid, na ang salita ng Diyos ay ipinapahayag. It cannot be stopped simply by the arrest of Christian. Hindi mo matitigil ang pangangaral ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aresto sa Kristiyano. Sa panahong ito, kapatid, hindi lamang kulungan ang ginagawa ng kaaway para pigilan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Andyan, kapatid, katulad itong pandemyang ito, in-isolate ang mga tao. Nagkaroon ng social distancing. Hindi nagkakaroon ng social gathering. Ikinulong ang mga tao sa kanilang mga tahanan. Hindi sila makalabas. Bawal na bawal ang social gathering kung walang social distancing. Ito ang ginagawa spiritually, kapatid. Maaari na kahit ikaw may karamdaman ka, maaaring ikaw ay ikulong ang iyong katawan sa karamdaman, sa iyong affliction. Pero ang iyong idea, ang iyong salita, ang iyong labi, hindi mapipigil ito na ipangaral ang mabuting balita. Maaari, kapatid, na ikaw ay nakatanikala ng wheelchair. Subalit hindi magiging hadlang ito sa pagpapahayag ng mabuting balita. Maaari, kapatid, na ikaw ay lumpo, katulad ni Pastor Nick Vujicic
the limbless pastor. Yet hindi ito, kapatid, na hadlangan ang pangangaral ng salita ng Diyos. There is tremendous liberty in the Spirit. When you are filled by the Spirit, whatever is happening in the physical realm, it really matters not. What is important, what counts is, kapatid, ay nahayag may kalayaan. Hindi mapipigilan ng iyong labi na ipahayag ang mabuting balita. Kahit sa pandemyang ito. Hallelujah. Kaya, there is liberty in the Spirit. Yung kulungan, hindi nagawang pigilan sila. Pedro, itong grupo nila Pedro, itong 12 apostol na ito. Kahit ang karamdaman ng katawan, sa panahon natin ngayon, sinasabi rin ito, when there is liberty in the Spirit, yes, the body is weak, but the Spirit is strong. Merong kapangyarihan na dumadaloy dyan na hindi mapigilan ng isang taong puspos ng Espiritu. Malaya siya. Kahit nakatali ang kanyang kamay, nakatali ang kanyang paa, kahit putol ang kanyang kamay, kahit putol ang kanyang paa, kahit may karamdaman yan, kahit yan ay nakahiga sa kanyang kama dahil sa apliksyon o karamdaman, hindi mapipigil ang pangangaral ng salita ng Diyos. Merong ipinanganak na paralisado at lumalaki siya na hindi niya magawang mag-basketball, hindi niya magawang makipaglaro sa mga tao. Nagkaroon siya ng awa, self-pity sa sarili. Self-pity, awa sa sarili. Hanggat sa kanyang pagiging binata, naranasan niya ito. At naalala niya ang Panginoon. At humingi siya ng tulong sa Panginoon. At sumagana ang biyaya nung nakilala niya ang Panginoon. Nagbago yung kanyang takbo, yung buhay niya. Siya ay naging chaplain sa ospital. Nagpapalakas ng mga may sakit. Pero naka-wheelchair pa rin. Nakatinanikala. Pero hindi nila mapigilan itong paralisadong ito. Na i-share si Kristo. Siya ang naging chaplain doon sa ospital na kanyang kinalalagyan. Storya po yan. Na totoo. At pangatlong factor na ang Diyos nagdi-display ng kanyang kapangyarihan sa pagkilos, paggawa ng iglesia. Hindi lamang merong kalayaan ng Espiritu ang ma-display po dito. Katulad ng binasa po natin. Pangatlong factor na sa pagkilos ng iglesia, may opposition lagi. Ito, nagsisimula, bagong iglesia to. Sinaunang iglesia po ito, bagong panganak to. Pero makita natin, simula pa lang ito, tinitira na. Kinaiinggitan na. At basahin natin sa 27, verse 27. Nang kanilang madala sila, pinatayo sila sa harap ng Sanhedrin, tinanong sila ng pinakapunong pari, hindi ba't maiklit namin pinangangaral, sinabi sa inyo na huwag niyong ipangaral yung pangalan na yan, pero ipinagkakalat ninyo. Sabi, kalat na yung inyong aral sa Jerusalem.
At ibig pa ninyong iparatang sa amin ang dugo ng taong to. Verse 29, ngunit sumagot si Pedro at ang mga apostol, kailangan sa Diyos kami sumunod sa halip na sa tao. Ibinangon ng Diyos ng ating mga ninuno si Jesus na inyong pinatay nang ibitin siya sa isang punong kahoy. Siya itinaas ng Diyos sa kanyang kanang kamay bilang pinuno tagapagligtas upang bigyan ang Israel ng pagkakataong magsisi at ng kapatawaran ng mga kasalanan. Kami mga saksi sa mga bagay na ito, gayon din ang Espiritu Santo na ibinigay ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Nang marinig nila ito, sila'y napuot at ninais na sila ay patayin. Ayan. Pamilyar po ito. Itong ginagawa na pagsalungat sa layunin, sa kalooban ng Diyos. At dito, makikita natin, kapatid, ang maliwanag na kasamaan ng tao. Ang factor na makikita natin dahil sa kasamaan nga ng tao, ito yung oposisyon na dala ng hindi nakikitang bagay. At sila Pedro ay pinagbawalan po ito. Mahigpit na pinagbawalan. Ngunit anong ginawa nila Pedro at ng mga apostol? Ay sinabi nila ang katotohanan. Tumayo sila sa harapan ng mga pinunong ito, ng kaparian, ng Saduceo at ng mga Sanhedrin. At sinabi dito sa mga pinunong ito, look, the God of our fathers, ang Diyos ng ating mga ninuno, ay ibinangon si Jesus na inyong pinatay. Grabe. Kung ito kaya ang preaching mo ngayon, matindi to. Sabihin mo yung umuupo sa'yo, murderer, talagang killer. The God of your fathers raised up Jesus whom you killed. Sabi ko rito Ito ay isang maliwanag na kapahayagan ng katotohanan. Another one ng maliwanag na kapahayagan ng katotohanan, verse 31. Sabi sa verse 31, siya'y itinaas ng Diyos. God raised him up and made seated to the right hand of the Father. At ginawa itong leader, tagapagligtas. Sabi sa verse 32, another statement of truth and another statement of fact is in verse 32. Ang sabi nila, kami ay mga saksi ng mga bagay na ito. Simple statement, clear, plain truth. Pero kapatid, itong mga pinunong ito ay naging bayolente, galit na galit, at ninais nilang patayin itong mga apostol na ito. Ano ang ipinapakita dito, kapatid? It shows clearly the fallen character of men. Yes, ang factor dito, kapatid, may opposition talaga ang church. May opposition talaga ang salita ng Panginoon. Every time that the word is uttered, every time that the word of God is preached, kapatid, expect mo na ito, there will be opposition. Ang tao ay nalulukuban ng pwersa ng hindi niya alam. Men like this, who oppose the word of God, ay pinagharian, nalulukuban ng isang puwersa nang hindi niya alam. Masasamang puwersa na salungat sa kalooban, na salungat sa layunin at pag-ibig ng Diyos. Na pag ang katotohanan ay nahayag, itong mga taong ito ay
nagagalit. Nagagalit sila. At ang gagawin nila, kokontray nila ito. Ang tanging sandata nilang pag-iisip na pagkontra ay gumamit ng physical na karahasan. Ipinapaliwanag ng katotohanan ito na saan man mapunta ang ebanghelyo, hindi lamang ito nag-aanyaya sa mga tao, hindi lamang ito, kapatid, nag-a-attract, naghihikayat sa tao, umaakit sa tao, hindi lamang ang ebanghelyo ay tumutubos sa mga tao. Ngunit, ang ebanghelyo rin ay nakakainis sa iba. Katulad ng mga taong ito na sinabihan ni Pedro at ng kanyang kasamahan. Ito yung mga pinunong pari noong unang panahon na sumasalungat sa salita ng Diyos. Ito yung mga Saduceo, ito yung mga matatanda ng Israel. Ito yung mga konseho ng mga Sanhedrin. May mga tao talagang naiinis every time na ang salita ng Diyos ay ipinangangaral. Eh sabi nga, pag nag-uusap itong ating mga kapatid dito, pag sinesend nga itong preaching, sinishare nila ang preaching. Aba, yung mga pananalita ng mga ibang pinagsesenan nila ay masyadong maganda. Pinapatay na agad ang mensahe. Sabi nila, wag ka nang magpadala, sister. Wag mo na kaming padala ng ganyan, sister. Yun ang pinapatay na agad. Ganyan ba? Yan yung sa spiritual. At ito yung nakakagambalang bagay, mga minamahal, na nangyayari po sa gitna ng paglilingkod ng iglesia. Sa pangangaral ng salita, paghayag ng kabutihan ng Diyos, ito talaga ang makikita. Ito yung mga salik na mararanasan na nagpapahirap talaga sa iglesia. Ito rin faktor na masasabi nating presente lagi pag ang salita ng Diyos ay inahayag. Pero ang Diyos sa kabila ng oposisyon na ito, ng mga taong ito na nagnanais na patayin itong mga alagad na ito, ay sinasabi sa atin at pinapaunawa sa atin na ang pagsalungat ay hindi mangyayari kung hindi dahil sa pagkakaroon ng masasamang loob na nasa likuran ng mga taong ito. Merong kumikilos sa likod sa mga taong ito, kaya ang kanilang mga takbo ng pag-iisip ay laging salungat sa salita ng Diyos. Ang takbo ng kanilang isip ay gumawa ng kaharasan, rasan. Ito yung mga tinatawag nating mga spiritual forces. Ipinapaunawa sa atin ng Diyos, itong mga taong kaharap nila Pedro, ano yan? Nai-impluwensya ng masasamang loob yan. Na hindi nila alam. At kaya nila ginagawa yun sa mga lingkod ng Diyos. Kaya ginagawa ito sa iglesia. Kaya ginagawa ito sa Kristiyano. Maliwanag na sinasabi ni Apostol Pablo. Ephesians chapter 6 verse 12. Sabi niya, we wrestle not against flesh and blood. Hindi ang kaaway ay ang tao. Kaya dito kapatid, maliwanag na sinasabi ng salita ng Diyos at sinasabi rin sa atin ng tala ni Dr. Lucas, katulad din ni Pablo, na ang kalaban hindi naman ng tao. Yung puwersa na gumagalaw sa likod nila, na naka-impluwensya sa kanila, na kumukontrol sa kanila, na nagmamanipula sa kanila, na naghahari sa kanila. Sino itong tinutukoy ni Apostol Pablo sa Ephesians 6 chapter 6 verse 12? These are the principalities, the rulers of the air, the spiritual forces of wickedness. Ito yung mga
Ito yung mga authorities, powers of darkness na lumulukob. Ito yung mga pinuno na nakaupo at may kapangyarihan sa himpapawid na kumikilos sa likod ng eksena na katulad itong ginagawa ng mga pinuno ng mga pare ng mga sinisadeo laban dito sa mga lingkod ng Diyos na grupo ni Apostol Pedro. Itong masasamang puwersang ito ng kadiliman, itong masasamang hukbo ng espiritual ng kasamaan sa himpapawid ay nagmamanipula ng tao, kinukontrol nito ang tao, ginagawa nila ang tao na puppet. And that is where the opposition and hostility really coming from. Hindi sa tao. Kaya tayong mga Kristiyano, hindi natin kalaban ng tao. Ang sinasabi dito, na pag ang salita ng Diyos talagang may oposisyon, yung tao na kapwa nating tao, ay ginagamit din ng masasamang loob ng espiritong hukbo ng impapawid. Tayo naman, ang gumagamit sa atin ng espiritu ng Diyos. Mabubuting espiritu ang sumasama sa atin. The Spirit of God dwells in us, kapatid, that empowers us to preach the gospel with boldness. Nang may tapang, may walang pag-aalinlangan na ng ating ipinangangaral. At kung meron mang sumalangsang na tao, maliwanag na sinasabi, kapatid, na hindi sila ang kalaban. Yung kumikilo sa likod ng eksena nito sa kanila. Tandaan po natin yan. Bilang Kristiyano, hindi natin kaaway. Yan katabi mo. Hindi natin kaaway yung kapwa natin tao. Ang kaaway talaga dito ay yung sinabi sa Ephesians chapter 6 verse 12. Kung hindi natin titingnan ang mga oposisyon sa ebanghelyong ito, mula sa punto de vista na ibinibigay sa atin ng Bible, kapatid, hindi natin maunawaan ang buhay natin. Hindi natin maunawaan ang takbo ng buhay na ito. Hindi natin maunawaan kung ano yung nangyayari sa kasaysayan. Liban lang na mauunawaan natin batay sa ganitong punto de vista na ibinibigay sa atin ng Bible. Merong mga masasamang puwersa na talagang kumikilos. Kaya, huwag mong kakalimutan, pag may nagmura sa'yo, hindi yan ang kaaway, yung nasa likod niya. Siya ay isang alipin, siya ay isang biktima. Salamat, ikaw at ako ay nakalaya na sa pagiging biktima at tayo ay victor na sa biyaya ng Diyos. Alam na natin ang mga bagay na ito. Napagtagumpayan na ng Panginoon para sa atin at ibinigay ang tagumpay na ito para tayo ay hindi na laging biktima. Lagi na tayo nagtatagumpay sa ganitong mga pangyayari. Kaya itong mga alagad na ito, bagamat hindi nila alam, kumikilos ang Diyos sa kanilang kalagitnaan sapagkat sila ay tinawag bilang iglesia na kumilos at ipahayag ang mabuting balita, ang ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Kaya mayroong mga taong nagtatanong, bakit kaya nangyayari ang mga bagay na ito? Ang bait-bait naman niya, bakit kaya siya biglang nag-alboroto? Bakit kaya siya, naging violente? May mga tanong na ganyan, nakikita natin, ang bait-bait, tapos nakulong. Maraming mga Kristiyano sasabihin, sinapian. Ay, meron talaga sa likod. Liban lang, kapatid, na ikaw ay pinapahanahanan ng Holy Spirit. Pag ikaw, nanalig ka sa Panginoon, gwardyado ka. Ikaw ay yung laging pinapanalangin, kapatid na mga Kristiyano, cover us with your precious blood, O Lord.
against the wiles, the scheme of the devil. Ilayo mo kami sa masama. Yun ang panalangin natin eh. Hindi naman ang tao ang masama eh. Mayroong pwersa na nasa likod nila na kumikilos na sila ay pinagagalaw na maging masama, na magdulot ng sakit sa kanilang kapwa. Ikaw naman. Bilang Kristiyano, meron namang pwersa sa'yo na gumagana sa'yo para ikaw hindi magdulot ng sakit, para magdulot ng galing, kagalingan sa iyong kapwa. So, brothers and sisters in Christ, it is very useless to attempt physical resistance against this kind of forces. Kung gagamitan mo ng physical na gamit yan, ay useless, walang kabulod, walang saysay ang iyong pakikipaglaban. Ang gagamitin natin, yung ibinigay na sa atin ng Diyos. Tayo ay binigyan ng spiritual na kagamitan upang mapaglabanan natin ang mga ganitong uri ng masasamang pwersa sa himpapawid, mga hukbong spiritual ng kadiliman at ng kasamaan na kumukontrol sa mga tao na hindi nananampalataya sa Panginoon. Revelation says, kapatid, that these people who does not have the mark of God, the name of Jesus on their forehead, are marked by the number of the beast. Tinanggap nila yung bilang ng demonyo. Sumasamba sila sa halimaw. Sabi ng Revelation. Kaya ganito silang umakto nang hindi nila alam na sila pala ay alipin na ng kadilimang pwersa. Ang nais ng Diyos, kapatid, tignan natin yung ating nangyayari sa atin bilang Kristiyano sa ganitong punto de vista. At wala tayong magagawang anumang mabuting bagay kung ang gagamitin natin ay mga physical na na sandata. Gamitin natin yung ibinigay sa atin. At tingnan po natin dito sa 34 verse 34 up to 40. Ngunit mayroong isang Pariseo sa Sinedrin na ang pangalan ay Gamaliel. At guro ng kautusan, ginagalang ng buong bayan, ang tumindig at nag-utos na ilabas na sandali ang mga lalaki, ang mga apostol. Sinabi niya sa kanila, kayong mga lalaking taga-Israel, mag-ingat kayo sa inyong sarili tungkol sa inyong gagawin sa mga taong ito. Sapagkat bago pa ang mga araw na ito, ay lumitaw si Teodas, na nagsabing siya'y dakila at sumama sa kanya ang may 400 tao ang bilang. Ngunit siya'y pinatay at ang lahat ng sumunod sa kanya ay nagkawatak-watak at nawala ang kabuluhan. Verse 37, pagkatapos nito ay lumitaw si Judas na taga-Galilea ng mga araw na nagpapatala at nakapag-akit siya ng mga taong sumunod sa kanya. Siya man ay napahamak at ang lahat ng sumunod sa kanya ay nagkawatak-watak. Ngayon, sinasabi ko sa inyo, iwasan ninyo ang mga taong ito at hayaan ninyo sila, sapagkat kung ang panukalang ito o ang gawain ito ay mula sa tao, ito'y mawawasak. Ngunit kung ito'y sa Diyos, hindi ninyo sila makakayang wasakin. Baka matagpuan pa kayong nakikipaglaban sa Diyos. At sila'y naniwala sa payo ni Gamaliel. Dito, ang mga apostol, kapatid, na nakaharap sa mga pinunong ito, pinalis sandali. Tapos nag-usap-usap yung grupo.
Alam natin na nalagay nga sila sa panganib, galit-galit itong mga pinunong to, gusto silang patayin. Bakit hindi nila ginawa? Sigurado, hindi alam ng apostol kung papaano sila ililigtas ng Diyos. Sigurado yun. Wala silang alam na may nakaupo mismo doon sa mga pinuno ng mga umuusig sa kanila, gustong pumatay sa kanila. Na isang lalaki na makikinig sa katwiran, isang lalaki na kalmado ang isip, isang lalaki na magpapahupa ng mga galit ng pinunong ito. Hindi nila alam, pero ang Diyos alam niya yung nangyayari sa kanyang mga alagad. At alam ng Diyos kung paano gagamitin ang lalaking ito. Ang Diyos na nasa likod ng mga kilos ni Gamaliel. Kung ano yung ginawa ni Gamaliel, kumilos ang Diyos sa kanya. God works behind the scene. Gamaliel, hindi alam ni Gamaliel na kumikilos ang Diyos. At siya ay ginamit ng Diyos. Totoo na ang mga pinunong ito ay kontrolado ng mga masasamang pwersa. Subalit, kapatid, ang soberaniyang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay mayroong overriding power sa ganitong mga masasamang pwersa. At itong masasamang pwersang ito ng kadiliman ay nasa ilalim pa rin ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pinigilan nga, kapatid, ang pwersa ng kasamaang ito at gumamit pa ng isa na mula rin sa kaaway upang mapigilan nga itong masamang balak kaya hindi natuloy yung pagpapatay. Napahupa at pinalaya ang mga apostol. Maraming ganitong paraan lalo na po sa talaan po o sa aklat o kasaysayan ng mga hari. Unang aklat at pangalawang aklat ng hari. Kahit sa chronicle, yung kilos ng Diyos na hindi nakikita. Ito yung tatlong factor. Meron pang naiiwang factor dito, yung suffering. Ay, hindi ko tatalakayin ko na lang sa susunod yun. Ngunit isang napakagandang mensahe para sa ating mga minamahal. Bilang ikaw ay Kristiyano at kung ikaw ay aktibo, buhay na buhay, nasa iyo ang buhay ng muling pagkabuhay ng Panginoong Kristo. Itong factor na ito, na sa pagharap mong buhay Kristiyano, ay maunawaan mo na ang mga factor na pinag-usapan natin ay laging presente sa iyong buhay. Laging naroon itong tatlong ito. Kasama yung pang-apat, yung suffering. Suffering for the sake of Christ's name. At sa pagkilos ng Diyos, huwag mong sabihin na pag mayroong mga hirap ng buhay, may mga problema ng buhay, huwag mong sabihin na tutulog ang Diyos. Huwag mong sabihin, pag ikaw ay nananalangin at humingi ng tulong, hindi nakikinig ang Diyos. Yung ating pinag-aralan, ikaw na Kristiyano, ikaw na buhay na Kristiyano, ikaw na nasa iyo ang buhay ni Jesucristo na muling nabuhay mula sa patay, na gumagana nang may kapangyarihan sa iyo, na kahit sa harap ng hirap ng buhay na ito, itong apat na factor na ito, yung power of God, yung liberty in the Spirit, yung opposition of the enemy, and even suffering will be always present when you face your Christian life.
At ang maganda dito, kapatid, hindi ka iniiwanan ng Diyos. Laging may way na iligtas ka ng Diyos. Bagamat hindi lahat ng oras tinuturo at pinapaalam sa atin yung kung paano tayo ililigtas. Pero, ang tinuturo dito, ang Diyos, laging may ginagawa na mabuti para sa iyo. Bilang Kristiyano. Maharap ka man sa ganitong oposisyon. Maharap ka man sa paghihirap ng buhay. Malagay ka man sa panganib. Yung sinabi ng Diyos, hindi kanya iwanan ni pababayaan. As long na dala mo ang mabuting balita, sasamahan ka ng Diyos hanggang sa dulo ng daigdig. Amen. Hindi mapipigil ang iyong labi na ipagsigawan na si Jesus lang ang pangalang ibinigay ng Diyos sa silong ng langit sa ikaliligtas ng tao. Wala nang ibang pangalan. Sisigaw mo yan. Kahit sabihin pang ng tao na nasisiraan ka na ng bait. Kahit sabihin pa ng ibang tao na iba na ang takbo ng reliyon mo. Sasabihin mo na si Jesus ang makapagbabago ng buhay, ang pananampalataya, ang kanyang salita ang nagpapagaling, hindi lamang ng pisikal, kundi ng kaloobang pagkatao natin. Si Jesus ang nagbabago ng buhay ng tao. Buhay patungo hindi lamang sa temporal, kundi patungo sa eternal. Si Jesus, kapatid, hindi nagbabago na panlabas lang, kundi siya ay nagbabago sa kalooban at ang kanyang binabago ay pinagagaling niya ng buo. Hindi kalahati. Buo itong pinagagaling. Hindi lamang yung pisikal, hindi, pati na yung spiritual. Mga kapatid kong minamahal, iiwanan ko po ito sa inyo. Every time that the church is active, we are assured that God works behind the scene. We are assured that He will never leave us. We are assured that He is always there to protect us against the scheme, the wiles of the enemy, against the wickedness of these powers, of these spiritual forces of darkness. Yan ang sinasabi. Kaya, huwag ka nang matakot. Pagsigawan mo, sasabihin mo, Lord, tingnan mo, nangaasar sila, pero bigyan mo ko ng kapangyarihan na ipangaral ko ang iyong salita ng may tapang at iunat mo ang iyong mga kamay na gumawa ng tanda't kababalagan himala sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ang banal mong lingkod. I-display mo, O Diyos, ang iyong kapangyarihan sa lahat ng nananampalataya sa muling pagkabuhay ng Panginoon Jesus na sinabi mo tataglayin ng sino mang nananalig sa Kanya. Ang mga tanda't kababalagan, magpapatong ng kamay ito, sila ay gagaling. Ang kinin mo, isabuhay mo, isagawa mo ito, sasamahan ka ng Diyos. At may oposisyon. Kahit may oposisyon, kahit may pandemya, i-share mo itong salitang ito. I-share mo itong preaching na ito. I-share mo ang salita ng Diyos. Huwag mo akong i-share. Huwag mo i-share yung aking Kaya hindi ko sinasabi ministeryo ko dito na pinagkatiwala sa akin ng Diyos. Hindi ko sinasabi ang pangalan ng church. I-share mo si Kristo kahit anong church ka pa.
Ito ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Amen? Kung nagawa ng Diyos sa unang iglesia, nangyayari ito sa atin ngayong panahon. I pray that God's power be manifested in new people who are active, alive, and functioning as a body of Christ for His glory. In Jesus' name. Amen. God bless po sa inyong lahat at aking dalangin sa aking kapatid at na si Brother Oscar na nagdadaos ng kanyang birthday. Happy birthday, Papa. Ang dalangin ko, Brad, sa'yo ay lubos kang sumagana sa magagandang araw at mga taon ng pagkakilala mo kay Lord Jesus. Pagpalain ka ng Diyos. At sa inyo mga minamahal kong mga kapatid na lagi kong kasama, ay excited ulit ako sa araw ng bukas. At sa araw ng sa oras na alas 5, alas 7, kita-kita ulit tayo. For now, si Kuya Fred, alas 8. At si Kuya Dong. Si Kuya Dong, alas 9 naman. Linggo ngayon. Kaya maraming salamat. Pagpalain po kayo